Narinig nyo na ba yung pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa cryptocurrency? Baka nakita nyo na sa balita o sa internet. Ang cryptocurrency ay isang espesyal na klase ng pera. Ito ay digital na pera. Ibig sabihin, hindi mo ito mahawakan sa kamay mo tulad ng pisong barya o perang papel. Nandito lang ito sa mga computer at sa internet. Isipin nyo na parang invisible na pera ito na pwede mong gamitin sa digital na mundo. Pero may tunay itong halaga, parang yung pera sa pitaka nyo. Yung salitang cryptocurrency mismo, nagbibigay na sa atin ng clue. Yung crypto na bahagi, galing yan sa cryptography. Ang cryptography ay parang secret code. Ito yung siyensya ng pagpapanatiling ligtas at sikreto ng impormasyon gamit ang mga special na code. Kaya naman, ang cryptocurrency ay gumagamit ng mga advanced na coding technique para siguraduhin ligtas ang lahat ng transaksyon. Isa pang interesante sa maraming cryptocurrency ay decentralized sila. Hindi tulad ng ordinaryo nating pera, na kadalasan ay pinapamahalaan ng isang central bank. Ang mga cryptocurrency ay karaniwang pinapamahalaan ng isang malaking network ng mga computer na nakakalat sa buong mundo. Ngayon, mas palalimin pa natin ang pag-unawa sa galing ng teknolohiyang tinatawag na blockchain. Isipin nyo na may isang espesyal na klase ng notebook. Ang notebook na ito ay hindi lang iisang tao ang may hawak. Sa halip, lahat ng gumagamit ng cryptocurrency ay may kopya ng notebook na ito. Sa bawat beses na may gagawa ng transaksyon, tulad ng pagpapadala ng crypto sa ibang tao, isinusulat ito sa notebook na ito. Itong digital na notebook, ito ang tinatawag nating ledger. Ang blockchain, sa madaling salita, ay isang pampubliko at digital na ledger na pinaghahatian ng maraming computer sa isang network. Ang mga transaksyon ay tinitipon sa mga grupo na tinatawag na blocks. Kapag puno na ang isang block ng bagong impormasyon ng transaksyon, idinadagdag ito sa dulo ng naunang block. Nakakabuo ito ng kadena ng mga block at kaya nga tinawag itong blockchain. Kapag naidagdag na ang isang block sa chain, hindi na ito basta-basta mababago o mabubura. Para mabago ang isang block, kailangang kontrolin ng isang hacker ang higit sa kalahati ng lahat ng computer sa network na sobrang hirap at magastos para sa malalaking cryptocurrency. Dahil dito, nagiging napaka-secure at hindi basta-basta mapapakialaman ang history ng mga transaksyon, isang mahalagang katangian para sa anumang sistemang pinansyal. Itong pagiging distributed nito, kasama ang matibay na cryptographic na ugnayan sa pagitan ng mga block, ang gumagawa sa blockchain na isang napakatibay at matatag na teknolohiya. So, paano ka nga ba talaga magpapadala o tatanggap ng cryptocurrency? Nagsisimula ang lahat sa tinatawag na digital wallet. Hindi ito pisikal na pitaka tulad ng dinadala mo para sa pera mo. Sa halip, isa itong special na software program o isang piraso ng hardware na nag-iimbak ng iyong mga cryptocurrency. Ang digital wallet mo ay may dalawang mahalagang key, isang public key at isang private key. Isipin mo na ang public key mo ay parang bank account number mo. Pwede mo itong ibahagi sa iba para makapagpadala sila sa iyo ng crypto. Pero ang private key mo, parang sikreto mong PIN o password yan. Kailangan mong itago itong mabuti dahil ito ang nagbibigay ng access sa iyong pondo. Kapag gusto mong magpadala ng cryptocurrency sa iba, gagamitin mo ang iyong private key para i-authorize ang transaksyon mula sa wallet mo. Parang pumipirma ka ng digital na tseke. Kapag nag-confirm ka na, ipapaalam ng wallet mo ang transaction request na ito sa network ng cryptocurrency. Ang network na ito ay binubuo ng maraming computer na madalas tawaging nodes. Ang mga nodes na ito ay pinapatakbo ng mga tao o grupo sa buong mundo at tumutulong sa pagpapanatili ng sistema. Kapag pinag-uusapan ng cryptocurrency, isang pangalan ang karaniwang unang lumalabas, Bitcoin. Siguradong narinig niyo na to. Ang Bitcoin, madalas tawaging BTC, ang pinakaunang cryptocurrency. Ipinakilala ito noong 2009 ng isang misteryosong tao o grupo ng mga tao na kilala bilang Satoshi Nakamoto. Ginawa ang Bitcoin bilang isang peer-to-peer electronic cash system. Ibig sabihin, pwedeng magpadala ng pera ang mga tao ng direkta sa isa't isa nang hindi na kailangan ng bangko. Ngayon, marami ang tingin sa Bitcoin hindi lang bilang digital na pera, kundi bilang store of value din, parang digital na ginto, dahil limitado ang supply nito. Isa pang sikat at mahalagang cryptocurrency ay ang Ethereum o ETH. Habang ang Bitcoin ay pangunahing nakatutok sa pagiging digital na pera,
Ang Ethereum ay higit pa ron, para itong isang higante at pandaigdigang computer na kayang magpatakbo ng mga smart contract. Ano ba ang mga smart contract? Para silang mga kontratang kusang tumatakbo kung saan ang mga tuntunin ng kasunduan ay direktang nakasulat sa code. Ang mga kontratang ito ay automatikong tumatakbo kapag natugunan ang ilang kondisyon. Dahil sa kakayahang ito, nakakagawa ang mga developer ng iba't ibang decentralized applications o dApps sa Ethereum blockchain. Bukod sa Bitcoin at Ethereum, may libu-libo pang ibang cryptocurrency na madalas tawaging altcoins, pinaikling alternative coins. Bawat altcoin ay karaniwang sinusubukang pagandahin pa ang Bitcoin o mag-alok ng iba't ibang feature at gamit. Ikalimang bahagi crypto sa ating buhay, paano ito ginagamit araw-araw? Isa sa pinakamadaling paraan ay para sa mga online na bilihin. Paparaming negosyo ang tumatanggap ng cryptocurrency bilang bayad. Practical din ito para sa pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Marami rin ang pumapasok sa cryptocurrency bilang investment. Patuloy na lumalawak ang mga aplikasyon ng cryptocurrency at blockchain technology. Ika-6 na bahagi, ang magagandang bagay, pag-usapan natin ang mga benepisyo ng cryptocurrency. So bakit nga ba maraming tao ang excited sa cryptocurrency? Ano ba talaga ang mga advantage nito? Isa sa malalaking benepisyo ay ang transparency o pagiging hayag. Lahat ng transaksyon ay nakatala sa pampublikong blockchain. Kahit sino ay pwedeng makita ang history ng mga transaksyon. Isa pang advantage ay ang mas mababang transaction fees. Mas mura ang magpadala ng pera sa ibang bansa. Ang decentralization ay mahalagang benepisyo. Hindi kontrolado ng isang bangko, gobyerno o kumpanya. Ang cryptocurrency ay pwedeng magsulong ng financial inclusion. Kailangan mo lang ay isang smartphone at internet connection. Ika-7 bahagi, ingat! Unawain natin ang mga panganib at peligro. Kahit na maraming exciting na posibilidad ang alok ng cryptocurrency, napakahalagang malaman ang mga panganib na kasama nito. Isa sa pinakamalaking panganib ay ang price volatility o pabago-bagong presyo. Ang halaga ng cryptocurrency ay pwedeng magbago ng sobra-sobra at napakabilis. Ibig sabihin, kung mag-i-invest ka ng pera sa cryptocurrency, pwede kang kumita ng malaki pero pwede ka ring malugi ng malaki o kahit pa lahat ng investment mo. Isa pang malaking alalahanin ay ang security o seguridad. Dahil digital ang cryptocurrency, pwede itong maging target ng mga hacker at scammer. Marami ng kwento ng mga exchange na na-hack at mga taong nawala ng crypto o mga taong naloko ng phishing scams para ibigay ang kanilang private keys. Kung may makakuha ng access sa private keys mo, pwede nilang nakawin ang cryptocurrency mo. At madalas, wala ng paraan para maibalik pa ito. Ang regulatory landscape o mga batas at regulasyon para sa cryptocurrency ay kasalukuyan pa ring nabubuo at iba-iba sa bawat bansa. May mga gobyerno na tinanggap na ang crypto, habang ang iba ay mas maingat o ipinagbawal pa nga ang ilang gawain. Panghuli, ang pag-unawa sa cryptocurrency at sa teknolohiya sa likod nito ay medyo komplikado. Mahirap ang umpisa sa pag-aaral nito, maraming bagong termino at konsepto na kailangang intindihin, tulad ng blockchain, wallets, keys at iba't ibang klase ng coins. Napakahalagang maglaan ng oras para aralin itong mabuti bago ka sumali. Ika-8 bahagi, pagprotekta sa iyong digital na yaman, panatilihing ligtas ang iyong crypto. Dahil sa mga panganib na napag-usapan natin, lalo na ang mga banta sa seguridad, paano mo mapoprotektahan ang iyong cryptocurrency kung magpasya kang magkaroon nito? Ang unang hakbang ay ang pagpili ng isang ligtas na digital wallet. May iba't ibang klase nito. Ang mga software wallet ay mga app sa iyong computer o phone. Maginhawa silang gamitin, pero pwede silang mapahamak kung magka-virus ang device mo. Ang mga hardware wallet naman ay maliliit na physical na device na nag-iimbak ng iyong private keys offline. Kaya mas ligtas sila sa mga online hacker. Ang pinakamahalagang tuntunin sa seguridad ng cryptocurrency ay protektahan ang iyong private keys, ano man ang mangyari. May kasabihan sa mundo ng crypto, not your keys, not your crypto. Ibig sabihin, kung hindi ikaw ang may eksklusibong control sa iyong private keys, hindi mo talaga pag-aari ang iyong cryptocurrency. Kung gumagamit ka ng exchange para bumili ng crypto, minsan ang exchange ang humahawak ng keys para sa iyo. Kahit maginhawa ito, ibig sabihin din nito ay nagtitiwala ka sa seguridad ng exchange.
Bukod sa pagprotekta ng iyong keys, ugaliin ang mabuting online security hygiene o kalinisan sa online. Gumamit ng matitibay at kakaibang password para sa lahat ng iyong account at wallet na may kinalaman sa crypto. I-on ang two-factor authentication 2F kapag pwede ito. Ikasyam na bahagi, ano ang susunod para sa crypto? Pagsilip sa hinaharap ng digital na pera. So ano kaya ang hinaharap para sa cryptocurrency? Tanong yan na nasa isip ng maraming tao. Lumalago ang adoption o paggamit nito. Mas maraming tao ang natututo at gumagamit na ng cryptocurrency. Mas maraming negosyo at institusyong pinansyal ang nag-invest sa digital asset at blockchain technology. Ang cryptocurrency ay hindi na lang para sa mga tech enthusiast. Ang potensyal para sa innovation ay napakalawak at exciting. Nakikita na natin ang pag-usbong ng decentralized finance, DeFi. Pinag-usapan din ng Web3 na nagbibigay sa mga user ng mas maraming kontrol sa kanilang data. Malaki ang papel ng cryptocurrency sa pagbuo ng metaverse. Ang landas sa hinaharap ay hubugin ng mga gobyerno at regulator. Ang regulatory landscape ay nagbabago pa rin. Maraming bansa ang gumagawa ng mga bagong batas para pamahalaan ang mga panganib na kaugnay ng crypto. Ang mga regulasyong ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng cryptocurrency. Ang videong ito ay handog sa inyo ng cryptomulus.com. Samahan niyo kami sa aming community.